Matapos nga nilang itakbo ang mga nakidnap nilang Chingsai Army, ay sinabi ng isa na 100 metro na lang ang layo nila sa pasukan ng kuweba. Natatawa pa nga ang mga ito habang sinasabi na hindi pala kasing lakas ng balita ang Chingsai Army, mas madali pa nga daw labanan at talunin ng mga ito kaysa sa kanilang training. Pero bigla silang pinaulanan ng palaso na agad naman nilang naiwasan, hinabol nga sila ng Chingsai Army at sinasabi ng Deputy Commander na ibaba nila ang kanyang mga tauhan. Pero nagkatinginan lang naman ang dalawa, sabay sabi na hindi nila kailangang mag-alala dahil walang mangyayari sa kanilang mga kasama. Sinabi nga din ito na matapos mag-surrender ang Chingsai Army ay ibabalik din nila ang mga nakidnap nila. Pero sinabi naman ng Deputy Commander na walang kwenta ang kanyang sinasabi, ayon pa nga sa kanya ay mga barbaro lang ang Wuwei Army, at binilisan pa nga niya ang pagpapatakbo sa kanyang kabayo. Ilang sandali pa nga ay masyado na ang takot ng tauhan ng ating bida na ito. Dahil malapit na umano siyang mahabol, sabay sabi na tulungan siya sa kanyang daladala. Agad nga din niyang hinagis ang daladala niya sa kanyang kasama, na tinanong lang naman kung bakit hindi siya lumaban dahil isa na siyang stage 4, pero sinabi lang naman ng naghagis na bakit kaya hindi na lang siya ang lumaban. Hanggang sa maaabutan na nga din siya ng Deputy Commander ng Chingsai Army, kaya naman hinagis niya ang mga nakidnap nilang sundalo ng Chingsai sa isa pa nilang kasama. Kaya masyado ang galit ng Deputy Commander at sinabi na hindi laruan ang mga sundalo niya. At mabilis nang huminto ang mga Wuwei Army, at sinabi na ngayon ay wala na silang daladala kaya naman may kamay na silang magagamit upang labanan siya. Sinabi nga din ng mga ito na kailangan nilang bilisan ang pagtalo sa Deputy Commander. Pero hindi nga daw natatakot ang Deputy Commander sa kanila, dahil sa isa siyang Stage 2 cultivator, habang iniisip na ito pala ang patibong nila. At nais lang daw pala ng mga Wuwei Army na ganap na maitakbo ang mga nakidnap nila. Mabiis namang sumugod ang mga tauhan ng ating bida, at gamit nga ang kanilang abilidad ay sinangga ng isa ang sibat ng Deputy Commander, matapos nito ay mabilis nilang ginamit ang mga kamay na abilidad nila. Upang hawakan ng sibat ng Commander na biglang napapatanong na lang sa kung ano ang nangyayari, masyado nga daw mahigpit ang pagkakahawak ng mga ito sa kanyang sibat. Pero dahil sa nais nga daw nila ang kanyang sibat, ay ginamit niya ito upang maglunsad ng pag-atake na nagdulot ng pagsabog, matapos nito ay nakuha pa niyang magyabang, at tinanong ang mga tauhan ng ating bida kung alam na ba nila ang kapabilidad niya. Pero gamit nga ang kamay na gawa sa superpower, ay naharang nila ang atake ng isang Stage 2 cultivator, kaya naman hindi makapaniwala ang commander. Matapos nga nito ay mabilis na kinuha ng isa ang sibat tsaka tumakbo patungo sa kanyang mga kasama, agad na ding sinabi ng mga ito na nakuha na nila ang sibat, kaya buksan na ang pintuan, at muli ay nagulat ang Deputy Commander. Agad namang umangat ang malaking bato sa kanilang tabi, kaya mas lalong nagulat at nagalit na naman ang Deputy Commander nang makita niya na tinatakasan siya ng mga ito, ng harap-harapan. Napapamura na nga lang din siya, habang napapatanong sa kung mga daga o rabbit daw ba ang Wuwei Army, dahil nga daw sa nagkalat at kahit saan ay mayroon silang butas na daanan. Matapos namang dumating ang iba pang sundalo ng Chingsai Army ay agad nilang tinanong kung ayos lang ba ang kanilang Deputy Commander, pero sinabi lang naman niya na nakatakas na ang mga Wuwei Army, kaya mas mainam umano kung bumalik na lang sila at mag-report kay Commander Liu. Pero bago pa nga sila makaalis ay muli na namang kumanta ang mga tauhan ng ating bida, kaya naman napapaisip na lang ang Deputy Commander kung bakit tila inaasar pa sila sa kanilang kanta. Samantala sa loob naman ng kuweba ay masyado ang tuwa at papuri ng ating bida sa kanyang mga tauhan, hindi nga lang daw kabayo at tao ang nanakaw nila, dahil maging ang mga sandata ng Chingsai ay nakuha din nila. Tinanong naman ni Zhang kung bakit kinukuha ng ating bida ang mga kabayo ng Chingsai Army, pero sinabi lang naman ni Shu na hindi na nila kailangan ng kabayo, pero kailangan nga daw ito ng Wuwei Army. Dahilan upang maisip ni Zhang na simula pa lang ay nais na ng ating bida na makuha ang mga kabayo ng Chingsai Army, naaawa na nga lang din siya sa Chingsai Army, dahil dati daw ay mga proud na kabalyero sila, pero ngayon ay infantry na lamang sila. Ilang sandali pa ay napatanong naman si Zhang sa kung ano ang tinitignan ng ating bida, at tinanong nga ni Shu kung may tricks o paraan ba para magamit ang lakas ng sibat na ito. Pero sinabi naman ni Zhang na isang pangkaraniwang sibat lamang ang hawak niya, kaya paano daw itong magkakaroon ng special na kapangyarihan? Muli pang ang tinanong ni Shu kung sigurado ba si Zhang, at tinanong niya din kung hindi ba dapat ay spiritual tools ang sandata ng mga Chingsai Army, dahil sila nga ay mga elites.
Pero sinabi naman ni Zhang na walang commander o nobles ang nasa tamang pag-iisip ang bibigyan ng spiritual tools ang mga sundalo, masyado nga daw mahalaga ang spiritual tools sa mundong ito. Kaya naman natawa na lang ang ating bida at sinabi na medyo dismayado siya sa mga sandatang ito. Habang iniisip na tila may kakaibang nangyari dito, dahil ang mga halimaw umano ng Luniverse sa loob ng ruins ay mayroong mga spiritual tools, pero dito sa mismong Luniverse ay kakaunti lamang ang spiritual tools. Kaya naman napapaisip din siya kung sinadya bang dala ng isang tao ang mga spiritual tools sa Earth. Pero biglang dumating si Heitan at sinabi na hindi na nila magagamit ang pamamaraan ng gerilya sa pakikipaglaban. Sinabi nga niya na dinala ni Commander Liu ang kanyang mga tauhan sa canyons, kaya naman wala na silang pagkakataon para sa sneak attack, at nagulat na nga lang ang dalawa. Tinipon nga ni Commander Liu ang kanyang mga tauhan sa canyon o valley, at dito ay sinabi niya sa kanyang mga sundalo na maging alerto sila, sabay sabi ding nais niyang malaman kung ano na ang gagawin ng mga kalaban nila ngayon. Ilang sandali pa ang nakalipas sa itaas ng valley ay makikita ang mga taong ito sa isang malaking bato. Ito nga ay sila Shu at napapatanong nga siya sa kung bakit nag-set up ng formation sila Commander Liu dito, hindi daw kaya ay nais niya ng labanan hanggang kamatayan o mag-ubusan ng mga sundalo. Pero hindi nga daw ganun ang dating nito kay Zhang, na napapatanong din sa kung mayroon kayang napansin si Commander Liu sa kanila, at sinabi naman ni Dong Ye na malamang sa napansin ni Commander na ginagamit natin sila para mag-training. Ilang sandali pa ay biglang tumawa ng pagkalakas-lakas si Commander Liu na naging dahilan ng pag-ihip ng malakas na hangin, at dito ay sinabi niyang minamalas talaga siya, hindi nga daw niya lubos akalain na darating ang araw na matatalo siya sa Wu Wei Army. Commander, wag mong puwersahin o pilitin ang sarili mo, wika naman ang kasamahan ni Commander Liu, pero sinabi lang naman niya na sa pagkakataong ito ay hindi na nila dapat isipin ang kahihiyan. Agad nga din siyang tumingin sa itaas, at tinanong kung may pagkakataon o pwede ba niyang makausap ang leader ng Wu Wei Army, at dahil naman sa aura at pressure na ito ay mabilis na nagtago ang tatlo, at sinabi na nakakatakot talaga ang Stage 1, dahil naramdaman pa din nga daw ni Commander Liu ang kanilang presensya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zhang na magmula sa pagkabata ni Commander Liu ay matalino na talaga siya, pero sana nga daw ay hindi napansin ni Commander na sila Zhang ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero tinatanong lang naman ni Shu kung kakausapin ba niya si Commander Liu. Pero bigla lang naman naalala ni Zhang ang pagkakataon kung saan ay nagkausap sila at sinabi niya na isa na lamang siyang matandang walang silbi. At agad nga niyang sinabi na wala siyang plano na kausapin si Commander Liu, sabay utos sa kanilang mga sundalo na ihanda ang mga bato at palayasin ang Qingsai Army sa kabundukang ito. Agad nga ding sinimulan ng Wu Wei Army ang pagkanta. Kaya napapatanong na lang ang Qingsai Army kung bakit na naman sila kumakanta, habang si Commander Liu ay napapatanong kung ang ibig bang sabihin nito ay ayaw silang kausapin ng leader ng Wu Wei Army. Agad nga ding naghulog ng mga bato ang Wu Wei Army patungo sa Qingsai Army, kaya naman sinabi ni Commander Liu na gamitin nila ang spear formation sa mga nahuhulog na bato. Ginamit nga nila ang kanilang mga sibat upang harangan at wasakin ang mga bato na nahuhulog. At dahil sa patuloy na pagsangga at wasak nila Commander sa mga bato, ay sinabi ni Heitan na hindi gumagana ang kanilang plano, kaya napapatanong siya sa kung dapat ba nilang ipagpatuloy ang paghagis ng bato at pagkanta. Sinabi naman ni Zhang na magpatuloy lang sila sa kanilang ginagawa hanggang sa maramdaman ng Qingsai Army na piyang lalaroan lang natin sila. Sinabi nga din niya na matapos silang panghinaan ng loob at magsimulang magkamali o gumawa ng mali, ay yun na umano ang pagkakataon nila upang umatake. Nagpatuloy nga sa pagkanta sila Heitan, at dito ay sinabi ng mga Qingsai Army na isang oras na silang hinahagisan ng bato, at isang oras na nga din daw silang kumakanta, kaya napapatanong sila kung hindi ba napapagod ang mga kalaban. Sinabi nga ng isang deputy commander na hindi pabor sa kanila ang sitwasyon, bukod umano dito ay pagod na ang kanilang mga sundalo, karamihan nga din daw sa mga sandata nila ay sira-sira na, pero nanatili namang tahimik si Commander Liu. Hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan ang nasira ang karamihan pa sa kanilang mga sandata, matapos na muling maghagis o hulog ng malalaking bato sila Heitan. Hanggang sa bigla na lang sumabog at nadurag ang mga bato, at ito nga ay dahil sa paggamit ni Commander Liu sa spirit weapon niyang White Crane. Pero ilang sandali lang habang kasalukuyang nakalutang o lumilipad si Commander Liu, ay biglang ginamit ni Xiaoyu ang mga bato at buhangin upang tanungin si Commander Liu kung nais ba niyang makalaban ng one-on-one ang Stage 1 cultivator nila.
Pero pinabalik lang naman ni Commander Liu sa kanyang sibat ang White Crane, at sinabi na hindi ang pakikipaglaban ang nais niya. Dito ay sinabi niya na ayaw niya sanang tumigil sa pakikipaglaban, pero alam nga daw niyang wala silang pag-asa na manalo, kaya nais nilang sabihin na sumusuko na sila. Hindi naman makapaniwala ang Chingsai Army sa sinabi ng kanilang commander, pero malamang nga daw na ginagawa ito ng commander nila para sa kanilang kaligtasan. Sinabi nga din ni Commander Liu na nais niyang umalis ng mag-isa, kaya sana daw ay hayaan ng Wu Wei Army ang kanyang mga sundalo na mabuhay. Dahilan naman upang mashock ang dalawa at napapatanong sa kung ang ibig sabihin ba ni Commander Liu, ay sila na ang bahala sa kanyang mga sundalo. Ang pagpapaalis nga daw sa Chingsai Army ang rason kung bakit nagsimula ang laban na ito, kaya napapatanong sila kung bakit sa huli ay mukhang kailangan pa din nilang maging obligasyon ang mga kalaban na kanilang tinalo. Ilang sandali pa ay tinanong ni Commander Liu kung payag ba sila sa kanyang sinabi, at tinanong nga lang din ni Zhang kung ano na ang gagawin natin, habang si Shu naman ay sinabi na mas mainam siguro kung magpatuloy tayo sa pagkanta. Ilang sandali pa nga ay mayroong mga tao ang lumabas at iniisip ni Commander Liu kung isa ba dito ang commander ng Wu Wei Army. Pero biglang kumanta ang mga ito, kaya naman masyado ang galit niya at sinabing seryoso ang kanilang usapan ba't sila kumakanta. Sinabi nga din niya na ang dating hari ay ginamit na din ng pag-awit upang manalo sa labanan, kaya kung nais nilang sundan ang mga yapak ng dating hari ay mas mainam kung pumili sila ng matinong kanta. Hindi naman makapaniwala si Shu na ginamit na din ng dating hari ang ganitong pamamaraan sa digmaan, kaya napapatanong siya sa kung bakit ayaw nila sa kanyang awitin. Pero hindi bali na nga daw, at inutusan niya si Heitan upang bumaba at makipag-usap kila Commander, kaya naman agad na nagtungo si Heitan sa Chingsai Army, gamit ang kanilang kabayo. Sa paglapag naman ni Commander Liu, ay agad na sinabi ni Heitan na ayon umano sa ating bida, ay papalayain nila ang mga nakidnap nilang sundalo ng Chingsai Army pag umalis sila ng kabundukan at nagtungo ng silangan. Ganun lang tanong naman ni Commander, tinanong nga din niya kung ayaw ba ng ating bida na magsilbi sa kanya ang Chingsai Army, pero sinabi nga daw ng ating bida na wala silang pagkain na ipapakain sa Chingsai Army, kaya pwede na silang umalis. Masyado naman ang inis ni Shu sa sinabi ni Heitan, dahil nais nga daw niyang magmukhang malakas at makapangyarihan sa harap ng Chingsai Army, pero nasira ang kanyang plano ng dahil kay Heitan. Iniisip naman ni Commander Liu na mukhang kailangan ng pera ng commander ng Wu Wei Army, kaya naman hinagis niya ang pera sa harap ni Heitan na biglang namangha. Dito ay sinabi ni Commander na ito ang kalahati ng kanyang ipon matapos ang 10 taon niyang pagtatrabaho bilang governor ng Nanjing, at nais nga daw niyang gamitin ang perang ito kapalit ng pakikipag-usap ng leader ng Wu Wei Army sa kanya. Agad naman na kinuha ni Xiao Yu ang pera, at dito ay sinabi ni Heitan na sigurado siyang magkakasundo sila ng kanyang commander, sabay turo sa taas at sinabi na andan sila, kaya naman nangiti na lang si Commander Liu. Habang si Shu naman ay masyado ang inis dahil sa tinuro o hinulag siya ni Heitan, kaya naman agad siyang lumingon kila Zhang at sinabi na kailangan nilang palitan ang plano. Pero biglang ang naglaho sila Zhang at kanyang mga kasamahan, habang si Commander Liu naman ay naisawakan ng ating bida at sinabi na manatili muna siya dito. Pero bago pa umabot ang kanyang kamay, ay mabilis na lumabas si Zhao at sinabi na wag niyang hahawakan ang kanyang kuya. Nagulat naman si Commander nang sanggahin siya nila Xiao Yu, at sa paglapag nga ni Xiao Yu ay sinabi ni Commander Liu na kayo pala yan. Naalala nga niya ang pagkakataon nung makita niya ang magkapatid sa Tianjin County, pero hindi nga daw niya inaakala na ang mayamang dalagita at ang binata na nais maging cultivator, ay kasalukuyan ng mga leader ng Wu Wei Army. Nahihiya nga din siya sa kanyang sarili, dahil ng mga panahon na yun ay nais pa niyang kunin ang pahintulot ni Zhang upang protektahan ang magkapatid, pero ilang linggo nga lang daw ang nakalipas ay siya na ang humihingi ng awa sa kanila. Hanggang sa muli niyang naisip si Zhang, at naisip nga din niya na malamang sa sila ang dahilan kung bakit biglang lumakas ang Wu Wei Army. Napansin nga din niya na ang mga sundalo ng Wu Wei Army ay gamit ang sekretong pamamaraan ng Imperial Dragon Guard sa pag-cultivate, kaya sigurado umano siya na andito din sila Zhang. Habang nakatingin nga si Commander sa ating bida, ay iniisip niya na pinagkaila ni Zhang ang pagkatao ng binatang ito dati, at malamang nga daw na nais itago ni Zhang ang kanyang pagkatao, kaya naman napapatanong sa kanyang sarili si Commander, kung siya na ba ang hinihintay nila. Ilang sandali pa ay tinanong naman ni Shu kung bakit siya nakangiti, sinabi nga din ni Shu na wag na niyang subukan pang gumawa ng kalokohan,
dahil kung hindi ay papatayin nila ang lahat ng kanyang sundalo. Huwag kang mag-alala Panginoon wika naman ni Commander Liu, at nais nga lang daw niyang malaman kung kanino siya natalo, pero hindi nga daw niya inaasahan na ma-surprise siya ng ganito, kaya naman napapaisip ang magkapatid sa kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ilang sandali pa ay naalala nila ang nangyari sa Tianjin County, kaya naman todo depensa sila sa isa't isa, at sinabi na tigilan na ni Commander Liu ang pag-iisip ng masama. Pero muli ay natawa lang naman si Commander Liu, at sinabi na wag na siyang pagkatuwaan pa ng dalawa. Tinanong nga din niya kung nasaan si Zhang at ang iba pa, habang tumitingin sa paligid, sinabi nga din niya na magpakita na sila Zhang, dahil alam niyang nandito sila. Ilang sandali pa ay sinabi din niya na 18 taon na ang nakakalipas, nang sinabihan din siya na hintayin ang dati nilang hari sa Nanjing City, nung mga panahon nga daw na yun ay hindi niya alam kung bakit sa Nanjing City siya pinadala. Pero ngayon ay malinaw na nga daw ang lahat sa kanya, dahil ang Nanjing City ang pinakamalapit na syudad kila Zhang, at mukhang nais nga daw ng puppeteers na tulungan ni Commander Liu sila Zhang. Sinabi nga din ni Commander na hindi siya isang traidor, dahil katulad nila Zhang ay hinihintay din niya ang pagbabalik ng kanilang hari. Nananatili namang tahimik si Zhang habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Commander Liu. Hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi niya na malamang sa kakampingan nila si Commander Liu, at mukhang malaking pagkakamali nga daw ang pagdududa niya dito. Nanatili lang din naman na tahimik ang mga kasamahan ni Zhang, hanggang sa bigla siyang binuhat palabas at sinabi na kailangan niyang magpaliwanag. Muli ngang natawa si Commander Liu nang makita niya ang mga ito, at tulad nga daw ng kanyang inaasahan, ay nandito sila, sabay tanong kila Zhang kung siya na ba ang hinihintay nila. Magbibigay galang na nga sana si Commander Liu, pero pinigilan naman siya ni Zhang at sinabi na hindi siya ang hari, kaya naman nainis ang ating bida at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Zhang, kung hindi ako hari ay ano ang tingin mo sa akin, tanong pa ni Shu. Sunod ay sinabi ni Shu na ang lugar na ito ay pinapamunuan niya, at pag-aari nga din daw niya ang kabundukan na ito, sabay tanong kung bakit pinagkakaila ni Zhang ang pamamalakad niya sa lugar na ito. Pero magkaiba nga daw ang pinag-uusapan nila, dahil ang pinag-uusapan nga daw ni Zhang at Commander Liu ay ang hari ng buong Luniverse. Mayroong hindi pagkakaunawaan dito wika nga nila Zhang, pero pinatigil naman siya ni Commander Liu sa pagsasalita at sinabi na alam na niya ang lahat, kaya hindi na kailangan pang magpaliwanag ni Zhang sa kanya. Agad na siyang lumuhad at nagbigay galang sa ating bida, sunod nito ay nakiusap siya na tanggapin ni Shu ang Qinghai Army, pero kung hindi nga daw siya kayang pagkatiwalaan ni Shu, ay handa si Commander Liu na maging alipin niya. Muli ay sinabi ni Commander Liu na 10 taon na niyang hinihintay ang ating bida, kaya naman ngayon ay gagawin niya ang lahat ng nais at ipag-uutos sa kanya nito. Nagaguna ang mundo wika naman nila Zhang, kaya mabilis nilang kinuha si Commander Liu at sinabi na may pag-uusapan muna sila, habang si Commander Liu ay napapatanong lang naman kung may nasabi ba siyang mali. Nagkatinginan at ngiti lang naman ang magkapatid sa lahat ng nangyari, at matapos nito ay sinabi ni Shu na bumalik na silang lahat sa kanilang trabaho, dahil tapos na ang palabas. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay tinanong ni Xiaoyu kung sinadya ba ni Shu ang ginawa niya kanina, at wika naman ng ating bida. Hindi nga daw araw-araw ay makikita nilang mapapahiya o mahihiya si Zhang, kaya hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataon, sabay sabi na nagiging komplikado na ang lahat, kahit panais lang sana niyang obserbahan at panoorin ang lahat ng nangyayari dito sa Luniverse. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na malamang sa pinagkamalan siya ni Commander Liu bilang ibang tao, kaya napapatanong siya sa kung ano na ang dapat nilang gawin. Sinabi lang naman ni Xiaoyu na kung nais manatili ni Commander Liu dito kasama ng Qinghai Army niya, ay kailangan niyang magbigay ng pera. Sinabi nga din niya na pwede silang bumili ng mga pagkain, pag hindi naging sapat ang aanihin nila sa bukid. Tama, pera ang importante wika naman ng ating bida, at kung ang pagkatao nga daw niya ang pag-uusapan ay sigurado naman siyang si Zhang na ang bahala, kaya kailangan lang nilang gawin ngayon ay kolektahin ng pera mula kay Commander Liu, ganun na nga wika pa nga niya. At pag nagpatuloy nga daw ito ay siguradong walang mangyayari na mali o maaayon lahat sa kanyang plano, pero iniisip lang naman ni Xiaoyu na dahil kay Shu, ay siguradong mayroong kung anong problema na naman ang parating.